Magandang araw. So, introducing Taraki. So, ito po yung bagong labas na naman no, na software para sa ating mga piso Wi-Fi. And so, credits po no, sa mga nag-develop, nag-produce ng program na to. So, meron po nag-PM sa atin kung paano daw ito i-flash para naman daw sa ating mga OPI 1. Okay, so yan po yung ating gagawin. Taraki. And so, una-una po, punta po tayo sa kanilang website. Ito po yung kanilang website. So, bali, Piso Wi-Fi. Yan siya. pisowifi.taraki.vip. Enter lang po natin. Okay. So, pag andito na po tayo sa ating website, ay punta po tayo sa downloads. Kailangan po natin mag-downloads ng image. Pero bago po tayo mag-proceed, tingnan po muna natin kung ano yung mga magagandang features nitong Taraki. Click po natin yung features. So, everything your piso Wi-Fi setup actually needs. Aha. So, meron dito, no? Super lightweight. So, kaya po nito mag-run kahit 512 MB lang ng RAM yung inyong mga boards dyan, no? Halimbawa, itong ating OPI. So, meron mga OPI na 512 MB lang. So, pwede po ito. Super lightweight, built to last power interruptions. So, sabi dito, hindi basta-basta nag-corrupt kahit anong power interruptions. Ayos. Meron ditong phone rental. Kiosk system, pwede rin dito. Okay, so para po dyan sa may gusto no, ng phone rental, kiosk system, so pwede rin po itong system na ito. And ano pa, meron po ditong VLAN mode. Yan, hybrid VLAN mode. So pwede po tayo mag-VLAN dito sa ating mga piso Wi-Fi, no? At the same time para sa ating mga sub window, GPIO pin selector and backup and restore meron din dyan. So, limbawa, pag set up na nyo na yung board, so pwede nyo na yung i-backup para if ever na mag-corrupt. Limbawa, yung inyong mga SD card dyan, so pwede nyo siyang i-restore no, sa panibagong SD card. At meron pa dyan, no, USB to LAN mode. So, ito yung ating setup ay naka-USB to LAN po yan. So, dyan po natin yan gagamitin. Okay, smart dashboard analysis. So, pwede po natin yang i-explore. E-loading support. So, meron din itong e-loading. So, all-in-one na rin itong system na to. Yan, meron siyang e-payment support din. So, meaning cashless na and coinless. No need na pong halimbawa maghulog kung wala silang mga barya. So, pwede sila magbayad gamit ang GCash tsaka Emaya or iba pa mga e-wallet nila dyan. Per device license. So, each board gets its own license key. Activate it once. Okay, so para pa pala sa mga gustong bumili ng license dito sa Taraki, available po ito sa atin. Okay, meron po tayo mga license nito para sa mga gusto dyan bumili. Ito po yung ating mga license. Yan, distributor, lifetime. Okay, meron po tayo dyan. Yan. Available na mga license para sa Taraki. So, PM lang po kayo sa atin. Okay, at ano po yung ibang mga features natin dyan? Meron siyang remote access, oh. Ayan, pwede po tayo mag-remote kahit saan man tayo. Basta mayroon na tayong internet. PPPoE ay ISP server optional. Kiosk installer tool and password recovery. So, limbawa, pag nakalimutan natin yung ating password, so pwede tayo dyan mag-recover. And auto pause on disconnect. So, yung mga client natin, limbawa, no, pag na-disconnect sila sa Wi-Fi natin or sa Taraki Wi-Fi natin na piso Wi-Fi, so meron siyang auto pause. So, hindi po masayang yung kanilang time. So, punta naman tayo sa hardware. Try natin o check natin kung ano yung mga compatible na mga hardware dito. So, meron ditong SBC boards. Ito po yung ating mga OPI 1, Pi 3, or 03, tsaka PC and RPI. Okay, so ayan o, 512 hanggang 4GB. Okay, so kaya niya mag-run. So, USB to LAN or built-in 100 Mbps to 1 Gbps na interface. At dito naman sa OpenWRT, yung mga router based, dito po yung ating TP-Link, EP225, ROG, tsaka Comfast. So, yun po yung mga compatible. Then, yung Node MCU for sa Bendo. So, ito yung mga specific model, ROG EW1200G Probe version 1.1. Nandiyan yung ating Comfast CF8314N V2, AW71 V2, AW72 V2, and yung ating
EEP225 na outdoor version 3. Aha, okay na okay. Meron din dito para sa mini PC, oh. And for Microtech, and coming soon yung for Microtech. So, abang-abangan natin yan. Okay, so since na mag-flash po tayo, no, para sa ating OPI, so kailangan po natin mag-download ng image. Click po natin yung download. And then, dito, download image. And then dito meron po tayong pagpipilian kung ano yung gagamitin natin. Mini PC o PWRT. So siyempre dito po tayo sa Orange Pi. Double click po natin yan para ma-open natin yan. So nandito po sa loob, no, yung mga image na gusto natin gamitin. So meron dito for some window, ASP8226, tsaka yung iba pa. So sa atin, since na OPI 1 tayo, ito po yung ating ida-download. Double click lang po natin yan. Then click natin yung download. Ayan, so pag lumabas po to, no, can-scan file viruses, so okay lang po yan. Click po natin yung download anyway. Pag na-click po natin, so may lalabas na po yan dito, no, sa arrow down na yan na download progress. So sa akin kasi meron na akong na-download. So pag click nyo po yan, automatic lalabas na po yan dito. Kung Chrome po yung inyong gamit na browser. So try po natin. Download anyway. Ayan. So ito na po yung kanyang download progress. So ika-cancel ko lang to kasi meron na akong na-download. Ayan siya. Yan, download natin. So cancel lang natin yan. So sa akin, nandito siya nakasave sa ating downloads. Ayan. So after po nating ma-download, no? So right click lang po natin yan. At punta tayo sa ating WinRAR. Then extract to Taraki. Yan. So, may nilabas po dyan na panibagong folder. Ito. So, dyan po napapaloob yung image na ini-extract natin. Tarakify OPI 1. So, antayin lang po natin yan. Okay, so tapos na po. Try natin i-open itong folder. Ayan, so ito na po yung image. Okay, so pwede na po tayo mag-flash. Ito po yung ating card reader. Andiyan na rin yung ating SD card. So, insert na po natin siya sa ating laptop. Okay. So, pag may lumabas po na ganito, you need to format a disk. So, cancel lang po natin yan. Tapos ito, cancel din natin. So, ito, pwede natin i-close. Then, ito, minimize lang natin yan. So, mag-open na tayo next, no, ng ating SD card formatter. Ayan. So, yan po yung ating SD card formatter. Ito po yung ginagamit natin sa pag-format ng ating mga SD card na gagamitin natin sa ating mga OPI 1. Okay, so click lang po natin yung format. Yes. Ayun, no? So, saglit lang, tapos na kaagad. Pag lumabas po yung itong panibagong window, i-close lang po natin. Then ito, okay lang po natin yan. Then ito, close na rin natin. So, after po nyan, open po tayo ng ating Balena Etcher. So, Balena Etcher pa rin po yung ating gamit. Okay, ito na yung ating Balena Etcher. So, click natin yung flash from file. Okay, so i-browse po natin yan o i-locate po natin yung ating na-i-extract na file ng Tarakify. So ito, automatic yun ang nabuksan. So dito po yan sa downloads, then itong folder, then ito yung image. Okay, so click po natin yan, then open. Okay. So dito naman sa change, so huwag natin kailangan yung i-change kasi ito lang naman yung nakasaksak sa ating laptop. So direct na po tayo sa ating flash. Starting.
Okay, so flashing na tayo. Okay, so validating na po. Yan, finishing. Okay, so flash completed na. So, mayroon na rin ditong lumabas. So, flash completed. So, close na natin yan. Then, safely remove ko lang yung ating card reader. Ayan. So, pwede na natin tong tanggalin. Yung ating SD card. Then, salpak natin dyan sa ating OPI1. Yun. So, medyo excited po tayo sa Tarakify. Okay, so yan na po. So, pwede na ba natin yung i-power up? Saksak ko lang dito. Ayan. Try natin. Ayun, oh. Mag-boot up na, oh. Haha. So, medyo excited tayo sa Tarakify. Yung panibago nating system para sa ating mga piso Wi-Fi. No? Excited tayo sa kanyang appearance. Of course, sa kanyang portal na rin, saka sa mga interface niya, sa dashboard niya. So, antayin na natin na mag-change mo dito. Then, pwede na tayo mag-try na connect. Okay, so nag-change na yung kanyang mode. Ibig sabihin, ready na po yung ating Taraki. Ito na po yung ating isang cellphone. Subukan na po natin connect dyan. Settings. Dito tayo para makita natin. Yan. Okay. So, ano kaya yung itsura nitong portal? Ayan, so yung isa-side natin, no? Ito yung ating antenna, compass din. So yung isa-side natin dyan na nilagay, Taraki Piso Wi-Fi. So, connect tayo dyan. Ayun, no? Ayan, connected na. Nag-pop up na yung ating portal. Tingnan natin yung portal ni Tarakify. Uy. Aha. Ayos ah. Insert coin now. And enjoy. Okay na okay. So, internet online na tayo. Okay. So, naka-trial. License to start free trial. Aha. So, wala po tayong free trial. Ayan, oh, so hindi tayo makapag-insert coin, no, kasi wala tayong trial and hindi pa natin siya na-activate. So, para naman po sa activation nitong license, no, gagawa natin siya ng panibagong video. So, sa mga kailangan naman dyan, no, ng license, pwede pa kayo mag-PM sa atin para po sa mga gustong bumili ng license ni Tarakify. Okay, so ito po yung kanyang smooth na spot. Wow. So, simple lang yung kanyang portal, no? Yan lang siya. Kaya lightweight nga. Sabi nga doon sa kanyang features, lightweight. So, ito po yung ating Facebook page. Yan. So, PM po kayo dyan para po sa mga gusto bumili ng license. Yan. License ni Tarakify. So, yun lang muna mga ka-IT para naman sa activation, no? Gagawa natin siya ng separate video para sa pag-activate ng ating license. Okay, so maraming salamat.